Wala na yung uri-uri na yan. Basta the fact remains that they don't have jurisdiction over the Philippines. Hindi raw natatakot si Senator Bato de la Rosa sa... According dito sa balitang ito, na nakipag-ugnayan na sa ICC, muli kong inuulit para sa lalong madaling panahon ay makuha itong si Bato at itong si dating Presidente Digong. Paano na yan? Digong Bato, may lihim na ugnayan sa ICC at tinutulak dito ang sa lalong madaling panahon na damputin kayo para maalis ang paghahari nyo dito sa Republika ng Pilipinas. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ang matindi, mga kaibigan, lihim na galawan para maibigay na sa ICC itong si Senador Bato at dating Presidente Digong. Nabisto, ay mayroon palang matindi, lihim na galawan at nakikipag-ugnayan na sa ICC ho upang sa lalong madaling panahon ay maibigay na itong si Senador Bato at dating Presidente Digong. Nako po, paktay ka ngayon, Digong. Paktay ka ngayon, Senador Bato. Kukunin ka na ng ICC nang hindi mo alam? Hindi mo, wala kang kalam-alam, Senador Bato. Wala kang kalam-alam. Dating Presidente Digong na mayroong nakikipag-ugnayan na sa ICC para sa lalong madaling panahon ay maibigay ka sa kanila at nang madampot ka na. Nako ho. Mga kaibigan, sa puntong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong siniwalat na pakipag-ugnayan, lihim na nakipag-ugnayan sa ICC at nang sa ganun ho ay damputin agad at ibigay itong dalawang pangalan kong nabanggit. Bigyan po natin ito ng linaw, mga mahal kong taga-subaybay, kaya't inaanyayahan ko po kayo kapag mayroon po kayong pagkakataon, kung pwede lang patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon lubos po nating maunawaan. Heto, talagang magigising po tayong isang araw. Ito pa lang si Senador Bato at itong si dating Presidente Digong ay dadamputin na ng ICC dahil matindi ho ito ang mga huli na pakipag-ugnayan. Nung nakaraang araw ho ay nakipag-ugnayan na din ito sa ICC upang ipaalam at pag-usapan itong dala niya na mga ibinigay po na mga dokumento. Ito po, mga mahal kong taga-subaybay. Nako, Aminado si Senator Ronald Bato de la Rosa na pwedeng magamit sa korte ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado sa war on drugs. Sa kabila nito, hindi raw natatakot ang senador, lalo't hindi na raw sakop ng International Criminal Court ang Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea. Hindi raw natatakot si Senador Bato kahit makipag-ugnayan na. Maliwanag po, mga mahal kong taga-subaybay, na sabi ni Senador Bato, hindi siya natatakot. Sige nga, kung hindi ka natatakot, dito po sa bandang gitna nitong ating pagtatalakay ay nandito po ang resibo, ang pakipag-ugnayan sa ICC upang sa lalong madaling panahon ay makuha at madampot itong si Bato at itong si dating Presidente Digong. Ito po. Wala na yung uri-uri na yan. Basta the fact remains that they don't have jurisdiction over the Philippines. Hindi raw natatakot si Senator Bato de la Rosa sa sinasabi ng ilan na pwedeng gamitin ng International Criminal Court o ICC ang mga lumabas sa pagdinig ng Senado sa war on drugs.
Pareho silang nadidiin na dating Pangulong Duterte at Senador Bongo sa aligasyon ng reward system at malawakang patayan noong Oplan. Sige nga, kung hindi ka natatakot, tingnan natin ang tigas mo. Ha? Tingnan natin ba to? Mga mahal kong taga-subaybay, any reaction? Naniniwala po ba kayo na itong Senador Bato ay hindi natatakot sa ICC? Ha? Ay, tingnan natin. Ito po. Pero kung si Bato ang tatanungin, game pa rin daw siyang umattend ulit sa susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi nga, walang delikadisa. Mas mawawalan ako ng delikadisa kung hahayaan ko yung kasinungalingan ang mangingibabaw sa mga pangyayaring ito. Kailangang lumabas ang katotohanan. Sa isang pahayag naman, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na naipadala na umano sa ICC ang transcript ng hearing sa Senado at Quadcom ng Kamara. Kasama raw sa Yan mga kaibigan, malinaw dito sa ating tinatalakay na nakipag-ugnayan na sa ICC. Itong si Antonio Trillanes, isa sa mga tumatayong kumplainant na para ipadala na itong mga karagdagang dokumento, matitibay na ebidensya at nang sa ganun sa lalong madaling panahon ay makuha po ng ICC itong mga sangkot dito sa pangunguna ni dating Presidente Digong at siyempre nitong si Bato. Maliwanag po yan mga kaibigan, hindi po yan fake news, lihim na galawan. Nandyan ho, nilatag ko po sa inyo according ho dito sa balitang ito na nakipag-ugnayan na sa ICC. Muli kong inuulit para sa lalong madaling panahon ay makuha itong si Bato at itong si dating Presidente Digong. Paano na yan? Digong Bato, may lihim na ugnayan sa ICC at tinutulak dito ang sa lalong madaling panahon na damputin kayo para maalis ang paghahari nyo dito sa Republika ng Pilipinas at nang sa ganun managot kayo sa inyong mga ika nga po'y nagawang kasalanan dito ho sa tinatawag na peke na tukhang. Ito pa mga kaibigan, ang kopya ng mga pahayag ni Duterte nang umamin siya tungkol sa Davao Death Squad at paghikayat sa mga drug suspect na manlaban. Sabi ni Duterte ng hearing sa Senado at Quadcom ng Kamara. Kasama raw sa tinransmit ang kopya ng mga pahayag ni Duterte nang umamin siya tungkol sa Davao Death Squad at paghikayat sa mga drug suspect na manlaban. Sabi ni Trillanes, posible raw itong gamitin kapag court trial na. Pero si Senator De La Rosa, ayaw na raw siyang patulan. Yun nga lang, aminado rin ang senador na pwede ngang magamit laban kay Duterte ang mga naging pahayag niya noong Lunes. Ayaw mong maniwala ba to? Tapos maniniwala ka naman pala na pwedeng gamitin sa inyo. Hindi lang kaya dating Presidente Digong. Pwedeng gamitin ba to? Dahil involved ang pangalan mo dito sa mga pag-amin ni dating Presidente Digong. Marami ang inamin dito ni dating Presidente Digong. Aminado si Bato na pwedeng gamitin. Yan ho ang isang malaking pakipag-ugnayan nang nabanggit kong pangalan dito na ito po ay napakatibay na ebidensya na hinihintay lang ho ng ICC at nang sa ganon sa lalong madaling panahon itong si Digong, itong si Bato at iba pa nilang kasangkot ay madampot na ho ng ICC. Maliwanag po. Ito pa mga mahal ko taga-subaybay, diretso po natin. Pwedeng magamit yan against him. Lalo-lalo na under oath siya, di ba? Nagsalita siya doon. Depende na sa kanya how is he going to defend himself. Una nang sinabi ng ilang eksperto na tila na-hijack ni Duterte ang Senate hearing noong Lunes. Hindi raw kasi siya nag-isa ng mga senador. Ayon naman kay Subcommittee Chairman Senator Coco Pimentel, wala pa silang planong pabalikin si Duterte sa susunod na pagdinig. Nasa prioridad daw nilang padaluhin ang mga absent noong Lunes, kabilang sila dating PCSO General Manager. Talagang na-hijack. Isang malaking kalokohan lang ho at scripted. Iyang mga nangyari ho na ibang kaganapan diyan noon sa hearing sa Senado ay si Risa Ontiveros lang ho, kagalang-galang senador ang matapang lang ho dayan na tumatayo sa buong katotohanan. Batang ilan ho na mga senador diyan, Bato, nako,
ay wala ho sa hulog. Ang mismong Coco Pimentel, senador, wala hong nagawa. Napakadami niya ho dapat pigilan dito para hindi mangyari. Hindi niya na po nagawang mangyaring pigilan. Nang dahil hindi po natin alam kung ano ang nasa utak nito, itong senador Coco Pimentel. Kung bakit ang dami dapat niyang pigilan sa hearing ay hindi niya po napigilan. Naging labo-labo, parang sabungan. Aba, ay kahit anong gawin ni Digong ho, magmura lahat, hindi niya kayang pigilan. Ano ba ang rules diyan sa Senate hearing? May isa ho, walang naipatupad na dapat ipatupad. Nako, mahabang tala kaya nito kapag tinalakay ko. Ito pa. Reina Garma at former NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Nagbabalita mula sa frontline. May annos. Maliwanag po mga kaibigan, lihim na nakipag-ugnayan na po. Ang nabanggit kong pangalan, nandiyan kilala nyo yan. At nasa ganun na sa lalong madaling panahon, matapos na ho ito. At ilabas na ho ang warrant of arrest. Alalahanin po natin, lagi po natin sinasabi, ilang buwan na ho ito na nagpahayag po ang mismong may access sa ICC, ang abogado po ng mga complainant na ngayong taong ito, bago matapos ang taon 2024, ay bibit-bitin na ho at kukunin na ng ICC itong dalawang, si Senador Bato at itong si dating Presidente Digong na magkasabay di umano na bit-bitin at kukunin ng ICC. Muli po mga kaibigan, in reaction dito po sa ating tinalakay at abangan po natin ito. Bibilang lang po tayo ng buwan ng November ngayon ho at until December. Yan po ang binigay na taning sa atin tungkol dito sa paglabas ng warrant of arrest. Ang maliwanag po dito ay ang ugnayan na lihim sa ICC ho nitong nabanggit natin pangalan na nagbigay ng matitibay na dokumento na yan lang po ang iniintay ng ICC para nang sa ganon sa lalong madaling panahon ay makapaglabas na ho ng warrant of arrest. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Please support ho ang aking new YouTube channel. Nandyan po sa comment section, i-click nyo lang po. Andy's Vlog din po ang pangalan. At syempre, itong aking main YouTube channel, Andy's Vlog. Huwag nyo pong kalimutan. Please subscribe. Bye-bye. Palakpakan. Happy Halloween ho. Enjoy po tayo. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.